I'm Antoinette Toss, and we would like to thank our sponsors for TEDx Rizal Street. Thank you to Botox News Online, My Cafe, My's Hotel and Resort, Folieros Botox Builders and Design, Botox Trading, and Construction and Supply. And we'd also like to invite you all to follow our journey online. You can follow my page at Antoinette Toss and our nonprofit page at Planet Cora on all social media platforms. And of course, you can always visit our website, www.wearecora.org. Hi, this is Dr. Kiliman Guru. Thank you so much to our sponsors, Botox News Online, Mice Cafe, Mice Resorts and Hotels, Fulieros Botox Builders and Design, and Botox Construction and Trading and Supply. Thank you so much for supporting our TEDx event. You can follow me on Facebook, Instagram, and TikTok. Ang pangalan ko is Dr. Kiliman Guru. Yun yung pangalan ko all throughout the platform, so you can learn more about health. Wala yung sound ko. Ba't wala yung sound ko? Ayun. magandang umaga po sa inyong lahat. Isang malamig, mahagkot. O yan, di ba? Mahagkot na pagkaagahon sa tuyang gabos. Medyo na-late po kami ng konti dahil nga po sa maulan po tayo at syempre kailangan pong mag-ingat sa ating biyahe, di ba? Kaya sa mga motorista diyan, sa mga nagbabiyahe, abay hinay-hinay po sa pagmamaneho dahil talaga naman po napakadulas ng ating kalsada sa ngayong sa umagang ito, Martes at ngayon po ay September 9, no? September 9, 2025. At syempre po ang natin ngayon ay talagang 107 days to go na lang at Pasko na. Yan, di ba? Dapat pala ngayon tayo dahil magpapasko na. Expected na natin na malamig. Di ba? Pag sasapit na damang-dama na ang espiritu ng Kapaskuhan. Kasama daw ito sa mga espiritu eh. Yung yakap sa iyo, yung lamig. 107 days to go na lang po at Pasko na. At syempre po, bago ko sa inyo ipakilala ang ating panauhin ngayong umaga, hayaan nyo po munang batiin ko po muna kayo ng isang magandang umaga sa lahat po ng nakatutok ang ngayong araw dito sa ating programang Usap Tayo with Ate Jo. Yan, isang oras lang naman tayo dito at syempre po samahan nyo po kami. Oo, dahil marami po tayong pag-uusapan, tatalakayin at syempre aalamin po natin lalong-lalo na sa ating mga mahal na senior citizens. O, di ba? Yung ating mga elders na talaga naman po sabi nga nila ibinibigay natin yung lahat para sa kanilang mga nalalabing huling araw dito sa ating mundo. Pasayahin daw natin. Syempre naman. At syempre po, dahil 107 days to go na lang at ang oras natin ay ganap na pong alas 8:09 ng pagkaumaga. Ang programang ito ay hatid po sa atin. Syempre walang iba kundi ang Folieros Guase Team dyan sa bayan ng Huban. Sa pangunguna pa rin po ni Huban Mayor Rohel Botox Blanqueza Folieros. And of course, ni Huban Vice Mayor Felipe Guasa. Magandang umaga din po kina Councilor Tutot Habuk, Pupu Londres, Councilor Rayam De Jesus, Councilor Ninita Desdir, Councilor Russell Baleza, Councilor Roy Balbi, Dina. And of course, ang programang ito ay hatid pa rin po sa atin ni Punong Barangay ng Lahong Huban ng ating pinakamamahal na kapitana, May Pura Folieros. And of course, ang programang ito ay hatid din po sa atin ni Municipal Councilor ng Bayan ng Huban, Attorney Gerson Folieros Carino. At ang ating alamat ng Sorsogon, walang iba kundi si Governor Edwin Bubuyamor. Ang oras natin ay alas 8:10 na po ng pagkaumaga at ito ay hatid sa atin ni City Mayor Esther Amor and of course ni 1st District Congresswoman Det Escudero. Hatid din po sa atin ni 2nd District Congressman Manuel Wuwu Cortez at ni 1st District David Dave Duran Jr., 2nd District Bukal Christian Lim. Yan.
At syempre, ang programang ito ay hatid din po sa atin ng The Lewis College. For inquiries, look for Miss Mutya Aykotyo. Pag kayo po ay napagod mag-ikot, puntahan niyo po ang kanilang kabilang building, yung katabing building po nila. Akyat kayo sa second floor dito po sa Oasis Building at matatagpuan niyo po ang The Food Crib, kung saan po kakaibang snacks and refreshments naman ang inyong matitikman. At syempre, may kasamang yung karanasan na talaga na mga sabi nga nila ay panghabang buhay hanggat ikaw ay bumabalik sa Sorsogon National High School at sa mga paaralang karating dito katulad ng Lewis, ay maaalala mo kung ano ba yung mga nandoon na mga pinag-usapan nyo sa 4 na sulok ng Food Crib. Tikman nyo rin ang kanilang hamburger Oo, na sobrang sarap, sobrang laki, punong-puno, siksik-liglig. Oo, talagang tabang-taba. Diyan po yan sa Food Crib. Tapos yung kanilang kape. Ayan, di ba? Basta may kape, talagang napupunta ako doon. At syempre po, ang programang ito ay hatid din po sa atin ng The Oragon Movers, Transports and Logistics, where every move counts. Hatid din ito sa atin ng Parents Against Vape. Ito po yung mga kasamahan ko kahapon sa Kasiguran, Santa Cruz Kasiguran, Sorsogon. Mamaya po ihahatid ko po sa inyo ang mga kaganapan dyan sa Barangay Hall ng Santa Cruz Kasiguran. At syempre po, ang programang ito ay hatid din po sa atin ng 100-fold print shop na matatagpuan sa Alegre Street, Barangay Salog, Sorsogon City. Ang oras natin ay ganap na pong alas 8:12 ng pagkaumaga at ito ay hatid pa rin po sa atin ng Aidara Aesthetic and lunch na dyan po matatagpuan sa St. Benedict Building along Maharlika Highway, Tugos, Sorsogon City. Ito nga sabi ko kahit lalaki, kahit babae, pwede pong magpaganda, pwedeng pumunta sa Aidara at makita nyo yung kakaibang radiant glow once na nag-under kayo sa treatment ng Aidara Aesthetic Lunch na matatagpuan sa St. Benedict Building along Maharlika Highway, Tugos, Sorsogon City. Yan, doon kayo magpa-immune drip, talaga namang sobra. Kailangan natin ngayon mga nanghihina ang ating mga katawang lupa, pumunta na kayo sa Aidara Aesthetic. Yan. Syempre po, ang programang ito ay hatid pa rin po sa atin ng Fulyeros Botox Builders and Design. Kung plano ba ng bahay o gusali ang hanap mo, FBBD ang kailangan mo. Dahil sa FBBD, you dream, we build. At syempre, ang programang ito ay hatid pa rin po sa atin ng My Cafe. Gusto mo bang masatisfy sa iyong coffee cravings? Saba, mag-My Cafe ka na. Tandaan, basta kape. My Cafe, arat na. At syempre, tikman nyo. At mag-i-experience nyo rin yung My Cafe Coffee Kit. Talagang 499 pesos only. Tapos pwede mo na siyang dalhin anywhere kung saan kayo pumupunta. Magdala lang kayo ng mainit na tubig. Talaga namang langhap na langhap nyo ang tunay na aroma ng kape sa Mais Cafe. Diba? Yung coffee kit nila, 499 lang yan At syempre po, pagdating naman sa hotel and resort, nangungunang inire-recommenda ang Mais Hotel and Resort na matatagpuan sa Barangay Karikaran, Bacon District, Sorsogon City. Sabi nga ni Boss Karepa, ang lugar kung saan CR palang kwarto na Mais Hotel and Resort. Yan. At syempre po, yan po yung ating mga sponsors. At sana tangkilikin nyo po para mas lalo po tayong tumagal dito. Nananawagan po kami. And now, eto po tayo, maswerte po tayo ngayon dahil syempre napaunlakan tayo ng ating isang na talagang sabi ko nga masaya, napakasaya ko na merong isang National Commission on Senior Citizens na pumayag mag-guest dito sa atin sa Usap Tayo with Ate Jo. Siyempre po, good morning and let's welcome. Magtanong na rin po tayo. Pwede po kayo magtanong, sasagutin namin live. Oo, kung may meron kayo gustong katanungan tungkol sa ating mga elders. Yan. Ito na po, si live po si Ma'am Ira Jane B. Ego, ang Project Development Officer 3rd ng National Commission for Senior Citizens natin ngayon. Kaya, good morning, Ma'am Ira. Katatanda ang mga senior citizens. Hindi lang dito sa Sorsogon kasi baka bias, taga Sorsogon ako all over Bicol region po, magandang umaga po sa inyo. Ma'am, pwedeng bumati ako? Okay lang? Opo, please. Sige po. Binabati ko din po ang aking mga kasamahan dyan sa National Commission of Senior Citizens. Dyan po kami sa Legazpi, sa pamumuno po ng aming Regional Director, Attorney Maria Clarissa Lavena A. Bombasi Pacamara, at ang aming pa pong ibang kasamahan sa NCSC. Magandang umaga po sa inyong lahat. And sabi nga,
advance Merry Christmas kasi we have the longest celebration of Christmas. Opo. So thank you. Good morning everyone. Oo naman. Lalong-lalo na po, di ba, pag Christmas, parang ano natin hindi lang sa mga bata, Opo. pati sa mga senior citizens. Yes, ma'am. O, di ba? Kaya parang meron kayong magandang regalo sa amin, advance na regalo. Pero sandali lang, ma'am. Ano po ba talaga yung ibig sabihin ng National Commission on Senior Citizens at paano ito nabuo? Actually po, medyo hindi pa po talaga maraming may alam doon sa National Commission of Senior Citizens. Kasi nabuo lang po siya 2019. So 2019 po siya, and then this year po actually since 2019 nag-start na yung National Commission of Senior Citizens. However po talagang nag full force po siya ngayong taon kasi meron na po tayong mga regional offices all over the Philippines po. So we are under the office of the President pa din po, and then we are implementing po yung mga programs and services para sa ating mga senior citizens. So, usually po, ang banner programs po ng National Commission of Senior Citizens is, kung alam po ng ating mga senior citizen, is yung Expanded Centenarian Act of 2024. Kasi kung may makikita po kayong mga senior citizen po dyan na nagre-receive ng kanilang 10,000 pesos, yun po yung Expanded Centenarian Act of 2024 under the National Commission of Senior Citizens po. So, yun po ang isa sa banner programs ng NCSC po, ma'am. Kasi kung natatandaan ko po, ito po yung Centenarian Act 2024 na kung saan ay nilaunch din dito sa Sorsogon. Opo. Meron siya Actually, Ate Jo, we had po yung launching o inauguration po ng ECA or Expanded Centenarian Act of 2024 dito po sa Sorsogon City. Last, kung hindi ako nagkakamali, kasi medyo nagpa-senior na din ang aking memory. Last February 27, 2025. Diyan po kami sa Villa Isabel. So, yun po yun. Doon tayo nakita. Kaya nga, parang familiar ang mukha mo sa akin. Doon tayo nagkita, ma'am. So, yun po. Nagkaroon po ng cash gift distribution po doon for 60 senior citizens po. So, yun. Okay, sige ma'am. Paano ba napili yung mga senior citizen na pwede magkaroon ng cash gift, mga grants? Okay po. Ano yun? Actually po, kung alam niyo po yung social pension, 'di ba, yung social pension for indigent senior citizens, meron silang criteria. So ngayon naman po for the Expanded Centenarian Act, basta mapatunayan mo lang po ng edad mo ay 80, 85, 90, 95, meron ka pong 10,000 pesos. So may mga documents po siya. So ang expanded po is magsisimula po siya sa edad na 80, 85, 90 at saka 95. Yan, Ate Jo, 10,000 pesos yan, marireceive ng seniors. Pag dumating ka sa 100 years old, 100,000 po ang ibibigay sa iyo ng NCSC in cash. Yun okay. po yun. Kasi mali pala yung pagkakaalam ng ibang senior citizen na 100,000 for 100 years old. So, pag nag-80 daw sila, babawas yung 100,000. Hindi. Hindi po. Yun ang alam nila. Hindi po. Kumbaga kasi po, meron tayo nung Centenarian Act 2016. Yun po is para sa 100 years old lang. Yun po ay binibigay dati po ng DSWD kasi 100,000 po yung binibigay. Ngayon po, ginawa siyang expanded kasi kumbaga mas maraming senior citizens ang kailangan makover nung centenarian kaya siya tawag expanded. Kasi hindi lang 100 years old po, Ate Jo, ang bibigyan, kundi yung 80, 85, 90, 95. Pero nga lang po, 10,000 po muna. Pero pag na-reach nila yung 100 years old, 100,000 po yun. Sandali lang po. Kasi nung may mga senior citizen po akong nakikilala, na wala po silang birth certificate. So, paano yun kung gusto nilang mag-avail, pero hindi nila maalaman kung ilang taon na sila? Yun. Actually, Ate Jo, isa yan sa nagiging challenge ng ating mga nakatatanda to secure yung mga documents para magkaroon sila ng pruweba na ito yung edad namin. So, ang primary documents po na tinatanggap talaga ng NCSC ay birth certificate. Yun po talaga yun. And national ID. Di ba po, meron tayong national ID. So, kapag ang senior citizen po ay wala sa dalawang nabanggit na document,
meron po tayong tinatawag na secondary documents. So, marami po yan. So, number 1 dyan, yung OSCA nila. Yung OSCA Senior Citizen ID. So, pwede po yung gamitin. Lahat ng valid IDs na tinatanggap dito sa Pilipinas, like we have the lisensya, PRC, GSIS, SSS, and then passport. Yun po ang mga documents. Even baptismal certificate, Ate Jo, tinatanggap po namin yun. Basta makita doon na tama yung edad. So kumbaga po, hindi lang talaga siya naka-focus doon sa primary documents na birth certificate kasi sa totoo lang talaga nung mga panahon, hindi man yung priority ng mga senior ang mag-secure ng birth certificate, 'di ba po? So parang even nung nasa DSWD pa ako, kasi galing po akong DSWD dati, may mga seniors talaga tayo na nahihirapan mag-secure ng documents, birth certificate. So yun, dito, binigyan po sila ng maraming paraan para mapatunayan yung edad nila. Kasi dito po, edad lang talagang papatunayan na para mabigyan ka ng 10,000 pesos. So yun. Yung kahit ako nahihirapan akong sila na eto 80 na to. Pero syempre mukhang mukhang 70, ang dami kaya matanda na gano'n. Parang baby face, Ate Jo. Madaming gano'n. Tapos sabi niya, ining wala akong birth certificate. Opo. Pero meron din kasi akong kasi nasa Lady of Charities ako Yes. Isa ako sa member na. So isa ako doon sa mga nag-aalaga sa mga senior citizen talaga. So ang ko sa kanila sometimes may nakukwento sila sa akin, lalo na nung wala pa sila sa Home for the Aged. Okay. Parang nababiolate din yung kanilang mga karapatan. Minsan daw, may kamag-anak sila, mga malayong kamag-anak na nag-aalaga sa kanila, yun ang kumukuha ng kanilang pension. Tapos hindi naman daw napupunta sa kanila. So, paano po natin malalaman kung talagang napupunta doon sa senior citizen? Meron bang mag-aalaga nung para sa kanila? Para may check? Okay. Actually, Ate Jo, yan din yung mga hindi naman palagi, pero yan din yung mga na-experience namin kasi dati po akong focal person ng social pension. I think ang binabanggit mo, Ate Jo, yung social pension for indigent senior citizens, yung through 3,000 na na binibigay sa mga senior citizens. Actually, ang ginagawa po namin noon is kapag nakaka-receive kami ng feedback from the LGUs, o kung sino man po yung nagbibigay sa amin ng feedback anonymously po, nagkakandak po kami ng validation. So kasi syempre hindi naman kami pwedeng parang magsabi na baka totoo ito. So we have to do validation po kung meron talaga nag-i-exist. So kapag merong nag-i-exist po noon, kailangan po naming nag-uusap-usap po kami and then sinusuyod talaga namin kung sino yung kapamilya talaga ng senior citizen po talaga. So yun, may mga kaso ng ganun po, pero malimit lang naman po. Kung reported, Ate Jo, pero kung hindi reported, yun ang mahirap na sitwasyon, syempre. And of course, syempre po, personally, doon sa ating mga nangangalaga sa mga senior citizens, I think it's about time na we give back doon sa mga senior citizens, 'di ba? Kasi noon inaalagaan tayo, so it's about high time naman na alagaan naman natin sila, 'di ba? So yun lang naman yun, Ate Jo. So alam niyo po ba na nag-iinit na yung messenger ko, may mga tanong sila. Sige, Ate Jo, ready tayo diyan. Sabi niya dito, paano mangyaya si mama ko na sabi niya, hello Ate Jo, nagkukuada si mama niya dahil nakakua. Kulang gay din sa requirements. Dahil sa ang sabi niya digdi siguro ang gusto niya sabihon 2024 kasi yung natin, 'di ba, yung na-aprobahan yung centenarian. Okay, sige po. Tapos hindi raw po nakasama ang mama niya doon sa mga nakakuha last December dahil walang budget. Okay. Sige. Explain ko po yan. Sige po. Actually po, yung ating Expanded Centenarian Act of 2024 ay na-approve last March 17, 2024. Last year po yun, Ate Jo. So, ibig sabihin po, para maliwanag lang po sa lahat, kasi syempre mahirap yung yung parang misinformation. Kapag ang senior citizen po ay nag-birthday ng March 17, 2024. Pababa yan po hanggang December 2024. Qualified po sila. Kung ang pag-uusapan po natin ay 2024, qualified po sila. Okay. Pero kapag ang senior citizen po ay nag-birthday March 16 pabalik
hanggang January 1, 2024, hindi po sila qualified. Okay. Kasi ang approval po nung ating expanded centenarian ay March 17, 2024. Kaya napakaswerte nung mga senior citizens na ang birthday ay eksaktong March 17, 2024 kasi makaka-receive talaga sila. And for the information of everyone po, ongoing po or nakapag-conduct na po kami ng cash gift distribution for 2024 grantees nung July to August, first week of August po. So nakapagsimula na kami rumangkada ng CCGD po. Lahat po ng mga naiwan, yun po ang kakayanin naming mag-conduct ng CGD. CGD po is cash gift distribution kasi hindi po payout, cash gift distribution po ang tawag doon sa amin. Itong darating na October. So, lahat po dapat, Ate Jo, medyo madaldal talaga ako ngayon. Kasi, sige, kasi, ito po, panawagan po ito sa ating mga senior citizens na yung mga hindi pa po nag-a-apply for the Expanded Centenarian Act, lalo-lalo na po yung mga nag-birthday last year, please, nakikiusap po kami, umapply na po kayo. Kasi, mahirap po yan kapag naabutan kayo ng pagsarado ng libro, nung mga funds natin ay baka hindi natin alam kung mabibigyan pa tayo next year. So, hindi po namin yun alam. So, wala pa naman po kasing binababa na information sa amin. Kaya, we are encouraging everyone na lahat ng mga senior citizens ng edad 80, 85, 90, 95, and centenarian po, lalo na for 2024, na mag-apply na po. Kasi, Ate Jo, may mga pautay-utay or panaka-naka na nag-submit sa amin. So, baka may mga maiwanan na mga senior citizens na yun ang inaalala namin na as per feedback ng ibang local government units, may mga hindi pa po nag-a-apply na senior citizens. So, kawawa naman. Sayang yung 10,000 pesos. Ayan, diba? So, yun po. March 17 na mula March 17, 2024 Yes po. for the cash gift na 10,000 pesos. Yes. Cash po, hindi po siya cheque. Opo. Ito kasi yung tinatanong niya sa akin. Hindi ko lang mabasa ng maayos dahil yung pagkakabikol niya iba-iba. Sige po. Kaya good morning, Ma'am Delia. Hope you understand na po. Yan, so yun yung sabi niya. So tama naman pala dahil ang birthday niya ay January 2024. Mami, hindi ka qualified. So, ilang taon na siya, ma'am? Ilang taon na siya, Ate Jo? Hindi, nag-80 pa lang naman siya. So kaya pag ganun po, mami, mag-a-apply ka pag nag-85 ka na. So, yun. qualified ka pa rin doon. Kaya lang, yun nga lang po, yung natin dito, baka, wala na rin susunod. Baka lang wala kami sinasabing Basta po, just in case po, ganun sa situation po ni Mami, yung nag-chat kay Ate Jo, kapag hindi ka po qualified doon sa 2024, maghihintay ka pa po na kasi kung 80 siya, dapat pag 85 yon, saka lang po ikaw mabibigyan ng 10,000. Pero napakaswerte doon sa mga nagsimula talaga ng 80 kasi every 5 years, meron silang 10,000. Ang mga katulad ko, hindi pa pwede. Hindi pa, Ate Jo. Matagal pa tayo. Ate Jo. Teka, sandali, magbe-break po muna tayo. Pagkatapos, magbabalik po ang usap tayo with Ate Jo after ng pero pwede na po kayo magpadala ng inyong mga katanungan habang nandito pa po si Ma'am Ira. Okay, Diba? thank you. Magbabalik tayo pagkatapos ng ilang patalastas.
ng Fulidara. Hello, I'm Antoinette Toss, and we would like to thank our sponsors for TEDx Rizal Street. Thank you to Botox News Online, My Cafe, My's Hotel and Resort, Fulieros Botox Builders and Design, Botox Trading, and Construction and Supply. And we'd also like to invite you all to follow our journey online. You can follow my page at Antoinette Toss and our nonprofit page at Planet Cora on all social media platforms. And of course, you can always visit our website, www.wearecora.org. Hi, this is Dr. Kiliman Guru. Thank you so much to our sponsors, Botox News Online, Mice Cafe, Mice Resorts and Hotels, Fulieros Botox Builders and Design, and Botox Construction and Trading and Supply. Thank you so much for supporting our TEDx event. You can follow me on Facebook, Instagram, and TikTok. Ang pangalan ko is Dr. Kiliman Guru. Yun yung pangalan ko all throughout the platform, so you can learn more about health. Ayan, nagbabalik po tayong muli dito sa ating programang Usap Tayo with Ate Jo. At sa muli, kasama ko po rin po si Ma'am Ira Ego ng NCSC. So ngayon ma'am, parang madami kang fans ngayon. Oo nga. Nakita ko nga doon sa naka-online, naka-live pala tayo. Pwedeng pa-shout out kay Ate Annalisa, hi, from Oscar, Sorsogon City. Yung dalawang requirements mo na kulang, ibigay mo na sa akin. Talaga diba? siya na-out ko dito Sabi mo shout out shout out ka tuloy. Ayan, good morning din po kay Mama Nolly Hasmin, Annalisa Padilla, and syempre po, ayan, okay. Magandang umaga po sa inyong lahat. Yan, Oscar. Opo, good morning. Good morning. Ito pa po, Ma'am Ira, may tanong po kasi dito, sa mga 80 years old, saan po sila mag-inquire o magpalista upang maka-avail? Tsaka yung mga requirements. Okay, sige po. Kung 'di ba po ang kada barangay ay meron tayong tinatawag na BASCA, Barangay Association of Senior Citizens. Magsimula po tayo doon sa BASCA kasi kumbaga po ang BASCA natin, sila yung namamahala sa ating mga senior citizens, sila yung may hawak. So kung ikaw po, bago ka pa mag-80, actually ini-encourage po namin na bago mag-80, 85, 90, mag-apply na po. Wag na yung hihintayin po mag-birthday kasi kumbaga i-ready na po namin Ate Jo yung documents. So lumapit ka po doon sa inyong BASCA president at humingi ka po ng application form. Actually po, yung application form, downloadable po yan sa website ng NCSC. So, pwede nyo po siyang i-download doon. Magpaturo na lang po kayo sa inyong mga anak, kamag-anak po, para i-fill out yung forms. Tapos, after po noon, i-submit nyo po doon sa ating mga BASCA president. So, from the BASCA president, sila naman po ang magsasubmit noon doon sa ating mga OSCA sa kada munisipyo. Kasi yung OSCA po, sila naman po ang nagko-consolidate ng listahan ng mga aplikante. So kasi dapat po, marireceive po namin yan sa regional office is listahan po siya kasama ng mga application forms at documents. So permado po yan ni MSWD or CSWD and then ni OSCA at saka ni Mayor po. So yun po ang local chief executive. So yun po ang kailangan. Parang may endorsement siya Ate Jo na hindi lang yung basta papel na ipapasa kundi may endorsement talaga siya na ito yung official na mga senior citizens na nag-a-apply for the Expanded Centenarian Act. Kung requirements, actually, nahirapan. Sa requirements, unang-una po, i-check nyo po muna kung meron kayo na birth certificate. Birth certificate, kung wala po kayong birth certificate, national ID. Yung national ID. Mga photocopy lang po ang kailangan namin. Pero for the birth certificate, kailangan po namin is original, kung maari, original copy po yan. Okay? After that, kung wala kayo sa dalawang dokumento na nabanggit, ano ang mga secondary documents?
meron po tayong OSCA, yung Senior Citizen ID po. So kumbaga meron na kayong isa, hahanapan nyo na lang po ng isa pa. Kasi pag primary documents po, isa lang doon sa nabanggit ko po, yung birth certificate or national ID. Pero kapag gagamitin po natin is secondary documents, dapat po dalawa. Pwede dyan yung barangay RD o yung barangay certificate? Hindi po siya pwede, Ate Jo, yung barangay ID or barangay certificate na magsasabi lang na itong si senior ay 80. Hindi po. Kailangan talaga yung hindi nabanggit doon na mga requirements, hindi siya pa pwede. So, yun. Kailangan talaga is mapapatunayan namin na siya, 80-85 legally. Doon sa dokumento na ipipresent niya. So right now, hindi pa kami tumatanggap ng parang barangay certification na nag-a-attest of course, si barangay captain na ito yung edad niya. Kasi ang tanong po dyan, paano masasabi, no offense sa ating mga barangay captain paano masasabi ni barangay captain na ito yung edad niya? So, syempre, hahanapan din siya ng dokumento. So, ganun po yung proseso namin ngayon. So, sa amin naman po, kapag kompleto yung requirements, automatic naman po yan. Pag mag-schedule kami, magkakanda kami ng CGD. So, sabi nga namin, edad lang talaga ang papatunayan. Walang iba. Yun lang, Ate Jo. Hindi na, kasi si mga senior citizen natin, minsan nagmamaktol na hirap nyo naman niya, bibigay nyo naman niya pera namin. Di ba ganun yung mga nila? Talagang, minsan matatawa ka na lang. Kasi syempre, nagtatampo na yung mga matatanda. Parang dynamics na talaga yun ng ating mga senior citizens. So, no choice tayo mga mommy and daddy, kailangan natin talaga mag-submit ng documents. Kasi without the documents, hindi kami pwedeng magbigay ng 10,000 kasi ito ay government funds ito, so kailangan nating i-disburse ng maayos na may dokumento. So, yun po. Teka, sandali, kapihan ni Manay. May sabi sa akin niya, kapihan ni Manay. Hindi, kasi inaano ko lang naman kung ano yung mga sinasabi nila. Okay, sige lang, Ate Jo. Parang ang hirap naman. So, eto po Ma'am Ira, ano pa ba yung ibang mga proyekto ng NCSC para sa mga senior citizens maliban po dito? Okay, so actually po, meron po tayong Senior Citizens Community Care Center or SC3C. So, ano yung SC3C? Di ba we have the OSCA, yung opisina ng OSCA are under the under the RA 9994 or the Expanded Senior Citizens Act of 2010 na nakalagay po doon na dapat merong mga OSCA, opisina, may tao, may building, yung ating mga senior citizens headed by senior citizen yung OSCA natin. Etong SC3C naman eto po yung one-stop shop po para sa ating mga senior citizens. Kasi kumbaga po, hindi lang siya, usually kasi diba Ate Jo, kapag may building tayo na para sa mga seniors, ang ginagawa doon, nagmi-meeting. So, parang yun lang, parang yun yung parang nagiging purpose niya. With the SC3C or Senior Citizens Community Care Center, it's a one-stop shop under the NCSC po na kung saan merong iba-ibang programs and services para sa senior citizens. Kasi kung titingnan natin, nandoon na yung edad na matatanda na talaga sila. So, they need to enjoy. So, nandoon, ilalagay natin doon iba-ibang programa. Like, for example, pwede sila doon may mga equipment. May gym, parang gym pa, equipment, may mga TV, parang ganun. Parang leisure, parang ganun po. Tapos, pwede din po siya, paraan din po siya para ma-enjoy ng ating mga senior citizens ang iba-ibang programa ng iba-ibang ahensya. Paano ko ba i-explain ito ng mas madalian? Kumbaga po, nagkakandak po kami bago magkaroon po ng Senior Citizens Community Care Center, meron tayong stakeholders meeting. Sa stakeholders po, Ate Jo, ini-invite po natin ang iba-ibang national government agencies. And then, ine-explain po natin sa kanila ano ba yung SC3C. And then from that, humihingi tayo ng caravan of services from these various NGAs para pwede nating ipasok doon sa SC3C. Like we have yung
medical, check-up, provision ng wheelchairs, mga quad canes, pag may mga seniors tayo nangangailangan ng mga ganoon po. So, yun po ang ina-advocate ng National Commission of Senior Citizens. Actually po, in Bicol Region, meron na po tayong isa. Nakapwesto po siya sa Vinsons, Camarines Norte. So, isa pa lang po for Bicol Region. And then we are anticipating another po, like in Naga City po ata. So magkakaroon din in Nabwa, meron din po ata doon. So dito sa Sorsogon province, actually isa ito sa assignment ko na kailangan magkaroon din ng isang SC3C building para sa mga senior citizens po. So we are advocating po at least one per LGU po sana, parang ganun po. But of course, ang tanong, saan kukuha ng funding for this? Actually, syempre, unahan ko na yung mga magtatanong sa messenger natin. Kasi syempre, okay, advance tayo mag-isipan ng Ate Jo. Actually, ito po ay programa ng NCSC, but of course, the funding po is coming from the local government unit. So, yun po, kung meron silang allocation for this, yun po ini-work out po ng National Commission. Kasi right now po, nasa transition period pa po ang NCSC, kaya talaga medyo maliit pa lang po yung funding namin for this matter po. Kaya ngayon, ang ginagawa namin is nakikipagpulong kami sa iba-ibang LGUs na baka meron silang extra funding para makapagpatayo, or kung meron sila, Ate Jo, na existing na building para sa mga senior citizens. Hindi OSCA po kasi meron na talaga yon. Kumbaga, aside from the OSCA, meron ba silang existing na building na pwede nating gawin na SC3C or Senior Citizens Community Care Center facility. So parang ganun po siya, Ate Jo, ang manera ng SC3C. So magkaiba pa rin ito doon sa Home for the Aged na may building na? Iba naman siya, Ate Jo, kasi kumbaga sa Home for the Aged, yun talaga usually po, 'di ba? Sa Home for the Aged, sila yung mga neglected, 'di ba? Abandon. With this one po, may mga family pa. Kumbaga, magpupunta lang doon ng mga senior citizens natin to avail of the various services po ng SC3C. Parang ganun po siya, Ate Jo. Okay. So, naliwanagan naman tayo doon. Oo, salamat po, Miss Ira. Opo. So, Miss Ira, aside from that, yun na lang po yung mga for the meantime. For the meantime po, kasi syempre, actually, Ate Jo, yung regional office ng NCSC, nagsimula pa lang kami January 2 this year, 2025. So talagang fresh pa talaga ang NCSC. Pero syempre, of course, in the long run, marami pa po yung mga programs and services na i-offer po ang National Commission of Senior Citizens. Right now, yan po muna. Hindi pa po sa amin nakakalipat ang social pension kasi ang nakalagay po kasi doon sa National Commission of Senior Citizens, lahat ng mga programs and services under ng DSWD is sa amin po ililipat po yon. So, ang hindi na lang po nalilipat sa amin ay yung social pension for indigent senior citizens po. So, yun po yun. Yun so, wala pa Ate Jo. So, dito muna tayo sa centenarian, yung ang ating focus po muna. Right now po, Ma'am Ira, ilan na po ba yung mga na-cater natin ng mga senior citizen na nag-avail? Okay, so kung ang pag-uusapan po natin is buong Bicol Region, kung for 2025, hindi ako sure doon sa figure is, right now, Ate Jo, ang vina-validate namin na documents for the third quarter alone is nasa 11,000 plus na. Madami. Combination po siya ng 2024 and 2025. Okay po, so, yun po So, sa 11,000 na yan, at kasi may mga hindi qualified, parang upon checking ng mga documents, may mga hindi pumasa, like, hindi naman pa talaga siya sa edad. So, yun. So, yung 11,000, pwedeng tumaas yan, pwedeng bumaba po yan. Pero, kung pag-uusapan natin is yung since nagsimula ang cash gift distribution ng Bicol Region, more or less po nahit na din po namin ang 10,000 plus na mga senior citizens na nag-receive ng kanilang cash gift for that first, second quarter po. So, yun. Miss Ira, siguro pakilinaw lang po ng ating mga saloobin ng senior citizen. Kasi sabi nila, hindi raw sila nakakakuha dahil nga raw meron naman silang monthly, kumbaga nung panahon, kayang-kaya, tsaka kaya ng
pamilya nila na i-provide yung kanilang pangangailangan. Okay. Sige. I think po, Mami or Daddy, kung itong ating mga senior citizens, Oo. Mami, Daddy kasi Ate Jo ang mga tawag ko sa mga seniors para medyo malambing, okay? Of course. Okay po. I think po, ang binabanggit po ata ng ating lolo or lola is yung social pension. Oo. Kasi sa social pension po, hawak ko kasi Ate Jo yun since 2012 na programa. So, kabisado ko pa din naman talaga siya. So, sa social pension po talaga, ang criteria po doon, unang-una, wala ka dapat na pension. Mhm. Sa SSS, GSIS, or any other agencies, wala ka dapat po. Regardless of the amount, hindi ka po pwede sa social pension. We do understand po na pinagpaguran po ng ating mga senior yung kanilang pension ngayon. But of course, the counterpart of the government for those seniors na walang pension is the social pension for senior citizens. Actually, Ate Jo, nung nagkantak ako ng validation sa isang area dito sa Albay, nakasama ko pa doon yung aking kasamahan sa social pension, nagkakandak sila ng validation para sa may mga SSS. Kasi to be very honest, may mga nakakapasok pa din namang hindi qualified. So yun po ang paisa-isang tinatanggal sa listahan. Of course, masakit sa damdamin na naka-experience ka na ng social pension tapos biglang babawiin sa'yo. But may guidelines po talaga. So, hindi pa pwede na, actually, nabalga na nga yung guidelines kasi na-receive mo na yung 3,000 pesos. So, naiintindihan po namin yung saloobin po ng bawat isa, but right now po, we have to follow kung ano ang nakasulat. So, kung hindi po dyan nakasulat, hindi talaga pwedeng sundin natin po yun. So, yun. And then po, kung wala ka mang pension, pero regularly provided ka ng mga kamag-anak mo, mga anak mo, kasi case-to-case basis naman yun, Ate Jo, hindi naman sinasabi namin na malaki lang yung bahay mo, disqualified ka na agad. Hindi po yun. Kailangan nagkakandak ng validation ng ating mga staff para po matingnan yung actual situation ng senior citizen. So, I'm speaking in behalf of the social pension kasi dati ko siyang programa. So, kung meron mang pagbabago doon sa mga guidelines, kasi yung criteria, yun na talagang criteria niya. So, kung meron mang pagbabago doon sa guidelines, pwede po kayong lumapit sa mga OSCA or sa ating mga local social welfare officers para magtanong po regarding doon. Kasi syempre, under the DSWD po kasi yun na programa po. Oo. So, ayan na, para po maintindihan lang po at maliwanagan din po ang ating mga mami at daddy. At syempre po, ito po kasi nung nakaraan yung distribution launching ng ating Centenarian Act last year sa Villa Isabel nga po. Ay nandun din po ako at nakita ko na may mga senior citizen tayo na nakakuha na medyo maaluwan yung buhay pero nakakuha. Pero tuwang-tuwa sila. Tuwang-tuwa sila, nakakuha sila. Pwede namang na hindi nila kunin pero iba pa daw kasi yung pakiramdam na may care pa sa amin yung government. Actually, Ate Jo, yun din yung parang parang na-recognize sila na senior citizen din pala kami. Kasi syempre po, hindi nila talaga, Ate Jo, na-enjoy yung social pension. But with the expanded Centenarian Act, ma-enjoy po ito ng lahat ng senior citizens as long as qualified ka. Ganyan po. As long na yung edad mo ang qualified. Yes, yun po. So, siguro po, Ma'am Ira, since 8:48 na po. Oo nga pala. Gustong sabihin. Okay. Ang sarap sana ng usapan natin, Ate Jo, Hindi pa tayo tapos. Madami pa. Okay. Ano lang po, Ate Jo, yun na lang po, ulitin ko na lang po na yung mga hindi pa nag-a-apply, especially for the expanded Centenarian, mag-apply na po kayo kasi ngayon ay September na, so mga ilang araw lang, baka mag-December na, hindi na kayo makapag-enjoy ng ating 10,000 pesos. So actually po, nag-deadline na actually kami nung July pa na lahat ng mga applicants for 2024 and 2025 magsumiti na sa amin. Pero may mga panaka-naka pa talagang nagsasubmit. Hindi naiintindihan naman namin yun. Kasi syempre, mahirap naman din talagang mag-secure ng documents. But of course, hindi po natin alam yung deadline ba. Kasi syempre, kailangan ma-disburse ng mabilisan yung pera. So, yun. Paalala na lang po doon. Yung ating mga kamag-anak ng ating mga lolo and lola, tulungan po natin sila kasi sayang po yung 10,000 pesos. Yun na lang po, Ate Jo, ang aking message. Oo, diba? Talagang binibigyan pa tayo ng pagkakataon, mga mami at daddy. Oo, asikaso sa mga papeles, tulos, para
malaman natin na talagang senior citizen kayo na 80 years old. Yes. So lahat po ito March 17, 2024 nag-birthday onwards. So, yung pabalik, hindi na po. Yung Oo, March 16 hindi na pabalik. qualified. Oo, yan. Kaya, so sa mga natitira po dyan ng mga lolo't lola na gusto pong mag-avail, eto na po yung ano natin. No? Last call po. Last last call para sa ating mga lola at lolo. So, yan. Good morning po kay Ma'am Lourdes Las Sanas. Yan. Okay? At syempre po, bago tayo magtapos, ma'am, baka meron ka pa pong huling babatiin. Oo. Batiin ko ulit yung aking mga kasamahan dyan sa National Commission of Senior Citizens, of course, sa pamumuno ng aming Regional Director, Attorney Maria Clarissa Lavena A. Bombasi Pacamara. Ang aking mga kasama, isa-isahin ko kayo kasi baka magtampo kayo sa akin. Si Ate Ed, si Jen, si Rufa, si Pau, si Seya, si Ate Shi, si Shani, si Me, si Sir Kem, Sir Luis, and then Zoe. Wala ba akong nakalimutan? Wala naman. So, good morning sa inyong lahat. Sana po sinama muna pati Janet. Yan po si Sir Luis. Yun. Utility namin po yun. Oo, kasi- Liaison. Yan. Meron pa pala si Vin. Sorry na, baka magtampo ka sa akin. Good morning sa inyo. Yan. Kasi pag wala sila, paano na tayo? Kaya nga, di ba? Di ba, Ate Jo? Kaya, ko yan, mga yan. Pare kong mga yan. Oo. At syempre po, ayan po si Ma'am Ira Jane B. Ego. Sana po marami po kayong natutunan sa ngayong araw na to, no? Mga naliwanagan ng ating mga kaisipan, lalong-lalo na ang ating mga mamit daddy na talaga namang grabe ang pagtampo. Opo. Sige pa niyang, nagsusurumaton pa siya. Kaya lang hindi ko dito kasi iba yung word niya. Bicol na Bicol. Mamaya, Bicol na Bicol. Intindihin ko mamaya. Okay, sige po, Ate Jo. Ay, send ko na lang sa'yo. Yan po, si Mama, si Ma'am Delia. Ayan, good morning po. At syempre po, magandang umaga din po sa lahat ng mga patuloy pa pong nakatutok at nakaantabay sa ating programa. And of course, kay Castilla Mayor Bong Mendoza, good morning po. Maraming salamat sa pag-suporta nyo sa Sorsogon Press Corps. And syempre po, sa, ito pa, marami pa pong iba, hindi ko pa po na kikita mamaya po sa mga kasamahan ko sa Sorsogon Press Corps. Sorry na po kung medyo nabibisi po tayo. Mamaya po pumunta po tayo sa Santa Cruz, Santa Cruz Kasiguran para sa ating crisis communication workshop. Diyan po kasama ang Parents Against Vape. So, good morning kay Miss Marty Halcon, Sir Judy. Bukas po sila po ang kasama natin. Dito sila po ang ating guest. Yan, of course, si Ma'am Meli Alerta, si Ma'am Revy Lirilator, nakararating lang mula sa ibang bansa. Ma'am Revy. Ayan po. Yan, sa pangalan po ng aking mga kasamahan dito sa Botox News Online, sa pangalan po ni Kuya Boris Maranyo, huwag kayong aalis dahil pasada na po kaagad. At syempre po, sa pangalan po ng ating, ito yung ating maestro on target kay Kuya Obet Apin, and of course, sa ating news editor-in-chief Sheila Marie Espiritu, sa ngalan po ni Sir Leonard Baldosa, at ni Sir Prime Desonia, sa ngalan po ng ating General Manager Engineer Harold Laguerta, and of course, ang ating FBBD admin Yumi Laguerta. Sa ngalan po ng ating bossing, ang ating CEO, si Huban Mayor Rohel Botox Blanqueza Folleros, kasama pa rin po ang napaka-supportive na bahay ni Boss, ang boss ni Bossing. Walang iba kundi si Kapitana May Pura Folleros, and of course, kasama pa rin po si Attorney Gerson Folleros Carino. Ito po si Jogi Ba, nag-iiwan po sa inyo ng isang Samaugma na Kita.
I'm Antoinette Toss, and we would like to thank our sponsors for TEDx Rizal Street. Thank you to Botox News Online, My Cafe, My's Hotel and Resort, Folieros Botox Builders and Design, Botox Trading, and Construction and Supply. And we'd also like to invite you all to follow our journey online. You can follow my page at Antoinette Toss and our nonprofit page at Planet Cora on all social media platforms. And of course, you can always visit our website, www.wearecora.org. Hi, this is Dr. Kiliman Guru. Thank you so much to our sponsors, Botox News Online, Mice Cafe, Mice Resorts and Hotels, Fulieros Botox Builders and Design, and Botox Construction and Trading and Supply. Thank you so much for supporting our TEDx event. You can follow me on Facebook, Instagram, and TikTok. Ang pangalan ko is Dr. Kiliman Guru. Yun yung pangalan ko all throughout the platform, so you can learn more about health.